stock up na yung kanyang RD doon sa kanyang bike. So tanggalin nyo na yung pinakang drop out. Isang ikot na niya, na-damage na siya, pero hindi niya pa rin matanggal. At itong lagaring bakal, smooth yung pagkakagawa natin. At ito lang, gawin lang natin to. Stock up na yung kanyang RD doon sa kanyang bike. So ngayon may mga ganitong kaso, hindi na niya matanggal. Ang gagawin ninyo, ang tatanggalin nyo na yung pinakang drop out, isama nyo na. And then lap natin yung drop out kasama yung RD. And natin ito ng kanal dito. Palo natin ng mas maganda. Kasi wala inikot na niya, na-damage na siya, pero hindi niya pa rin matanggal. At ito ang gagawin natin ngayon, lagaring bakal. Ang kagandahan lang sa lagaring bakal, no, manatan ninyo yung RD na mga-damage. Kasi pagka grinder naman, kunting leash lang yan, tatama na yan dito. So kung lagaring bakal, smooth yung pagkakagawa natin at pwede natin matansya lang yung tama ng ating bala. Ayan lang natin to. Totally, yung kung maiikot natin ito, yung pinakang alin, magagamit pa rin yan. Pero pagka na-pwesto na natin, pwedeng palitan na lang, mura lang naman yung alin lock nito. Bili na lang kayo o kuha na lang kayo doon sa mga luma ng bike kung mayroon. Lalagyan lang natin yan ng malalim na kanal dito para maikot natin. So na saglit lang, di ba? Malambot lang naman yun. Kahit hindi gamitin ng grinder, kung may lagaring bakal ka pwede. Pero hindi pwede yung lagaring ng kahoy, hindi niya kakayanin yan. Lagaring bakal lang. So ayan, pagkatapos yan, ikutin na natin. Screwdriver. Ayan, hanap tayo. So ayan, gamit tayo ng flat screw na luma, no? Yung dinagyan natin yan, nilagyan lang natin ng kanal. So yung palo is malakas pero madiin. Pero hindi sobrang daming palo. Malakas na sapul talaga. Yan, ganyan lang. Pa? Ayan. Okay. Aha. Ayan na. Ayan. Nakita nyo, umikot na yung alin doon sa kanyang pwesto. Ayan, umikot na siya. Gumalaw na siya. Ibig sabihin, lumambot na siya, napagalaw na natin, wala nang problema. And then dito natin sundan sa kabila. Pansin nyo, umikot na siya. Pero nakita nyo yung palo ko, nakailang palo ko bago siya tumalaw na. Ayan. So, basta gumalaw na ganyan, no problem na yan. Siguradong tanggal na yan. So ayan, gamitan na natin ang alin ngayon. Ibig sabihin, itong ating lock is magagamit pa natin yan. Hindi yan mawawala ng saysay. Nagkaroon lang siya ng cut sa gilid. Gamit na lang natin yung itong alin na ordinary lang natin dito na mga nakadikit. Ayan, ayan, puting ko. So pansinin nyo, ayan, naikot na natin. So doon sa mga problemado sa ganito, no? Pero kung ang bike ninyo is nakapix yung drop out, meron kasing bakal na bike, nakapix yung drop out niya kasama na doon sa frame, hindi nyo pwedeng tanggalin yung drop out. Ang gagawin nyo, tanggalin nyo yung gulong, ihiganin nyo yung bike, saka nyo laghariin ito and then paluin nyo. So yun yung pinaka the best na paraan para ganito. Pero hindi nyo na kailangan ng clamp kapag ang bike ninyo is nakadugtong or naka part na ng frame yung drop out. Yung mga ordinary na bike na bakal, walang drop out yun na nakahiwalay, buo yun kasama ng frame. So hindi nyo kailangan ng ganito doon. Ayan, natanggal natin. Ayan. So napakatigas niya talaga, sinukuan na yan So ngayon natanggal natin and then magagamit pa natin yung ating alin na tinanggal. Ayan, hindi siya nag-damage at nagkaroon lang siya ng syempre nilaghari natin. So doon sa nag-request akin paano tanggalin yung kanyang stock up na RD doon sa kanyang bike, tinanong ko siya kung mayroong drop out ba yung kanyang bike. Ayan, mayroon daw. So tanggalin mo lang yung drop out mo, ihiwalay mo and then sa ganito rin yung gawin mo. Kung wala kang ganito, possibly mayroon kang magagamit dyan na kahit kahoy, isapin mo lang yung side dito para tumama siya. Ayan. And then apakan mo tong portion na to and then paluin mo ng dahan-dahan. So mga DIY lang, technique lang kung saan pwedeng magkaroon tayo ng posible na mapaglagyan ng ganitong drop out, pwede na natin makatanggal yan. Ayan. Ang stock up naman kasi ng mga tornilyo, once na makapagalaw mo yan, lalo na kung inisprayan mo ng WD-40, tanggal ka agad yan. So sana nakatulong ako dun sa isa nating follower na nagpagawa ng video nito kung paano magtanggal ng stock up na
drop out. Meron pang mga iba na request, no? Hindi ko pa nagagawa, pero isusunod na natin yan, lalo na yung ating mga stock up na extender sa exterior at saka yung mga stem na stock up. Ayan. So susunod na natin yun. So thank you and sana nakatulong ako sa inyo. Ano ba makatipid at masulit ang ating mga pyesa na magamit natin ng mahabang panahon? Mayroon po tayo dito gagawin ulit na bago na RD. So ito yung sobrang luma na. Ayan. At babaguhin natin ang anyo. So gagamitin ulit natin. Pipinturahan lang natin and then lilinisan natin yung katawan. So kita ninyo. So brush na natin to para gumanda na to, pumuti ang ngipin nito. Ganyan lang naman ang pag restore ng mga pyesa ng mga stock na lumalabas na yung kulay niya. So kanina parang wala nang pag-asa to eh, pero nung inisprehan natin lumabas yung tunay na kulay. Parang politika lang tunay na kulay nung nakaupo na. Ito yung ating isang technique paano ba makatipid at masulit ang ating mga pyesa na magamit natin ng mahabang panahon. So ganyan lang, yung mga sira nating pyesa, hindi porke homo kalawangin na is useless na, hindi na pwedeng gamitin yan. Ganyan lang, syaga lang sa paglilinis, kasi pag bumili kayo ng bago, uuwi rin naman sa pagkaluma. Ay di gamitin mo na yung mga stocks mo na luma para hindi ka na bumili ng bago, diba? Ganun lang naman yan eh. Ganun lang ka-easy. So kung matyaga ka maglinis, linisan mo na lang. Pero kung marami kang pera na pambili, bumili ka ng bago. Ito yung mga advice ko or mga walang kaperahan na pambili ng piyesang bago. Lalong-lalo na kung tayo mga pamilyado. Hindi na tayo nakapokus sa mga bagong piyesa. Nakapokus na tayo sa mga kinabukasan ng mga anak natin, diba? So kailangan natin talaga ng sinop. Kailangan masinop tayo sa mga piyesang ating nabibili. Ayan. Gagamitan mo yan ng ng clamp para hindi ka mahirapang maglinis. Ayan. At ito na yung ating final na pagkakalinis at pagkakakondisyon ng ating RD. So ito yung RD na budget lang, pero di ba mas maganda kung mas maayos ang pintura, malinis. Ito na yung video na luma at inaayos natin, tinanggal natin yung kalawang. So simple lang naman ang pagkakapintura ko dito, hindi naman masyadong maarte or basta kinulayan lang natin para mas magandang itsura at mas malinis. At ngayon nilagyan lang natin ng mga grasa yung mga puller niya, and then pininturahan natin ng silver yung ating tornilyo, at yan yung black naman ito. So ayan, yan ang resulta ng ating ginawa. Nagmukha ulit siyang bago at napakinabangan. So ayan, thank you.